Amen o. Tanong, bakit may pagsubok? Sino ho kaya ang picture na yan? Siguro sa lahat ng nandito na mga anak ng Diyos, nakaranas na tayo ng isang katulad nito. Maaaring hindi kagaya ng lugar na yan, pero ganyan na ganyan ang itsura. Na yung kamay mo nandito kasi parang sinasabi mo, parang may something na mabigat. Pero ang tanong natin dito, bakit po ba may pagsubok? Sabi dito ho, bakit may sakit, bakit may kahirapan, kaguluhan, kamatayan, na nagiging sanhi ng ating mga panghihina at pagdurusa. Bakit kaya po? Kung yan ang tanong mo, etong mensahe ngayong araw na to, titingnan natin yung other side ng pagsubok. Okay. Dapat malaman natin ang totoong dahilan bakit may pangyayaring ganito sa buhay natin na hindi natin maiiwasan. Take note sa word, kahit anong gawin mo na pag-iwas, hindi mo pwedeng iwasan. Kasi bakit po? Lahat ay kailangan dumaan sa proseso ng pagsubok. Unang Pedro, 1 Peter chapter 1 verse 7, tingnan natin ho ang pinakabuo niyan. Okay? Ang mensahe ho natin sa araw na to, the truth behind testing. Mayroon ho laging sa likod ng pagsubok, may katotohanan dyan. Ang problema, sa dinami-dami ho ng katotohanan sa likod ng mga pagsubok, ang naging pamilyar tayo ho, the lies behind the testing. Mayroon nung kasinungalingan sa likod ng mga pagsubok. Anong kasinungalingan yan? Ang sabi ng kaaway, kaya may pagsubok ay dahil, number one, dahil nagkakasala o dahil makasalanan tayo. Lagi yung sinasabi ng kaaway. Sabi ko dati, ay kaya siguro yan ganyan, may pagsubok kasi makasalanan yan dati. Ganun ako. Pag sinabi ko, nabasa ko sa Biblia, kahit wala akong kasalanan, sinusubok eh. Amen po ba? Kaya huwag tayong magbibintang. Kapag ang isang tao ay napakarami ng pagsubok, ang akala natin sa maling kaisipan ay makasalanan yan. Kaya yan nagkakaganyan kasi grabing kasalanan yan. Yan ho ang pambubulag ng kaaway na laging sinasabi na kaya ka sinusubok dahil nagkukulang ka. Dahil mayroon kang kasalanan pagkakamali kaya ka dumaranas ng ganyan. Other side ang tingnan natin. Pangalawa, ang sabi dito, sabi ng kaaway, walang pakialam ang Diyos. Kaya ka may pagsubok, kaya may pagdurusa dahil wala talagang pakialam ang Diyos mo sa'yo. Dahil ang kaaway wala siyang ibang gagawin kundi magsabi ng mga kasinungalingan patungkol sa Diyos natin. Sabi pangatlo, sabi dito, kaya ka may pagsubok dahil galit ang Diyos sa atin. Ano? Sa tingin nyo? Ano dyan ang malimit mong marinig? Di ba, nagkasala ka ngayong araw na to? Eksakto naman. Na pagkatapos mo magkamali, magkasala, eksakto naman, nagkaroon ng matinding pagsubok sa bahay nyo. Ang conclusion mo ngayon, tama ang dyablo. Kaya ako sinusubok ng Diyos. Kaya ako pinarurusahan ng Diyos. Kasi nagkasala ako. Minsan ganun agad ang conclusion natin. Kasi eksakto nung nagkamali, nung nagkasala ka. Alamin natin kung ganun nga talaga. Galit ang Diyos. At ito ho ang pinakamalala, ito ho yung mga claim ng mga atheists, wala talagang Diyos. Sabi ng mga atheists, kung may Diyos, bakit may pagsubok? Kung may Diyos, bakit mayroong pagdurusa? Kung may Diyos, sabi ng mga atheists. Dahil ang alam nila, kung may Diyos, hindi papayag na mayroong problema, may mga sakuna, may mga kamatayan, mayroong aksidente na araw-araw nangyayari, sabi ng mga atheista, walang Diyos. Dahil kung may Diyos, maayos ang lahat. Ang totoo, sino sumisira o ng sanlibutan? Hindi naman Diyos. Pwede nga mag-claim may tao. Tama? Alam niyo ba kung gaano kaayusan araw-araw ang ginagawa ng Diyos pagising mo? Alam mo bang sa oras na ito, kaya hindi nagbabanggaan ang sanlibutan, o I mean yung sa galaxy na mga planeta dyan, dahil may Diyos. Amen po ba? Amen po ba? May Diyos, mga kapatid. Kaya lang, sa kasinungalingan, na marami nag-embrace ng kasinungalingan, kaya may pagsubok, dahil nagkakasala, makasalanan ng tao, dahil daw kay Eva at Adan, walang pakialam ang Diyos sa atin, galit ang Diyos, and then ang conclusion ng isang ateista, wala talaga Diyos. Mga kapatid, yan ang kasinungalingan sa likod ng mga pagsubok. Pero ang aalamin natin ngayon, hindi yung kasinungalingan, kundi yung katotohanan sa likod nito. Balikan ko lang, bakit nga ba talaga may pagsubok? Kung kayo po ang tatanungin, gusto niyo po ba o talagang ayaw niyo ng pagsubok? Siguro ho, bilang tao, maraming sasagot sa atin, Pastor, pwede po ba, Panginoon, pwede po bang walang pagsubok?
Then mamaya, sagutin mo yan pag natapos natin yun, kung ayaw ka pa ba sa pagsubok. Dahil ang pagsubok, something na dinisign niya ng Diyos, hindi para ipahama ka, kundi may something itong ikatutulong para mo ika-mature ng lahat. Okay, so balikan natin. So ito mensahe ng Panginoon sa 1 Peter chapter 1, ang ginto bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Gayon din naman ang inyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung ito'y talagang tapat. Sa gayon kayo papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Ayan na ho. Kung nadidesign niyo yung mensahe, maganda pala ho ang dahilan kung bakit may pagsubok. Kapatid, hindi masama ang pagsubok. Ang pagsubok ay isang proseso, isang paraan para may something na maayos sa ating katauhan. Yan ho ang message natin ngayong araw na to. The truth behind testing. First point, 3 points po ang ating pag-usapan. Unang points ho, number 1, sabi dito, testing is a refiner of our faith. Okay? Ang pagsubok ay ang pampadalisay ng ating pananampalataya. Ngayon, kung sasabihin mo, Pastor, Lord, pwede bang wala na hong pagsubok? Parang tinanggal mo sa sarili mo yung tagadalisay ng pananampalataya mo. Kasi ang isang hong kahulugan ng pagsubok, siya daw ho ay refiner. Mamaya alamin natin ang ibig sabihin ng salitang refiner. Unang Pedro chapter 1 verse 7a, ang ginto, bagamat nasisira ay pinadadaan sa apoy upang malaman kung talagang dalisay. Take note, ginto. Mahalaga po ba ang ginto? Mahalaga. Pero sabi ng Biblia, mas mahalaga ang pananampalataya mo. Okay? Gayon din naman ang iyong pananampalataya na higit na mahalaga kaysa ginto ay sinusubok upang malaman kung talagang tapat. Okay, dalawa ho refiner na makikita natin dyan. Number 1, yung apoy. Yung apoy ay refiner siya ng ng ginto. Pero ho, ang pagsubok, refiner siya ng ating pananampalataya. Kaya kung may pagsubok na nararanasan ka, it means dinadalisay nito. Yung pinaka-pinupuntirian niyang part sa'yo, yung pananampalatayang meron ka. Kaya nga sabi kanina ni Timay, yung mga Kristiyano matatatag, behind them, sa likod ng mga yan, ang titindi ng battle na pinagtagumpayan ng mga yan. Amen po ba? Kaya kung gusto mong maging matikas na Kristiyano, i-allow mo ang pagsubok sa buhay mo. Dahil hindi ka magiging matatag, hindi ka magiging matapang na anak ng Diyos kung walang pagsubok na malalaki na ilalapat sa iyo. Amen po ba? Kung sino ho yung may pinakamalalaking pagsubok, ganyan yung tingin ng Diyos sa iyo. Kasi matatag, matapang at malakas ka. Nakita ng Diyos, si David, napakaliit na tao, pinagtatawanan ng mga kapatid niya, pero iniharap ng Diyos kay Goliath. Bakit? Alam ng Diyos ang capacity ni David. Maliit na tao, pero malaki ang pananampalataya. Amen po ba? Gaano kalaki ang pagsubok mo ngayon? Kung malaki, praise God. Ganyan katindihan tiwala sa iyo ng Diyos. Pero kung maliliit lang ang pagsubok na hiniharap sa iyo ng Panginoon, it means, kailangan mo mag-mature para mag-level up ang iyong mga, una kasi lagi ang pagsubok bago makita mo yung faith na meron ka. Okay? So, refiners po dyan, yung apoy, yung pagsubok na, mag-aayos sa ating pananampalataya. Ano ang ibig sabihin ng refiners sa dictionary? Refiners is a person, okay, isa daw itong maaaring isang tao, device, maaari itong isang kasangkapan or substance, o maaaring ito isang sangkap that removes. Okay, ang refiners, siya ho ang nagtatanggal ng impurities, yung lahat ng mga dumi, yung mga bagay na hindi dapat nasa iyo, na hindi dapat nandun sa bagay na yon, tinatanggal niya. Kaya kailangan pala natin ng pagsubok dahil sa yung tatanggal ng mga latak-latak na hindi dapat meron tayo. Yung mga bagay na marurumi sa atin, siya pala ho ang pangtanggal. Kaya ho sa Biblia, sa Lumang Tipan, maraming mga tao ang hindi nakapagpatuloy sa Diyos kasi bakit sa panahon ng pagsubok, naiwan sila. Tandaan niyo, may ligligan. Sa pagliliglig, may pagsubok na tinatawag, matira ho doon na matibay. Ang sino hong natira, sila ho yung mga na-purify, nalinis. Amen o. Balikan ko lang. A person, device, or substance that remove impurities or unwanted elements from something. Kaya kailangan natin ho ng refiners. Kailangan natin ng pagsubok
kung ang ginto ho para ho masecure siya, yung ginto ho para ho madalisay siya, at para mabenta siya ng talagang mahal, kailangan niyang dumaan sa pinakamatinding apoy para malusaw siya, at ang lalabas sa kanya walang kasamang dumi. Gusto niyo po bang maging puro? Pasubok kayo. Yung salitang pasubok, pasuri kayo. Okay, tuloy natin. Isaiah chapter 1 verse 25, ito may pangalan. Kanina, ang refiners natin kanina, ang refiners natin na sinasabi kanina yung apoy at yung pagsubok, dito sa Isaiah may pangalan, yung refiners. Sino ho? Diyos. Sabi ng Panginoon, parurusahan kita at lilinisin gaya ng pilak na pinadadaan sa apoy at tinutunaw upang dumalisay. Kinakausap ng Panginoon dito ang mga Israelita. Ang mga Israelita na dati humpuro, nahaluan mo ng mga masasamang sangkap. Dahil ho, ang sabi ng Panginoon, huwag kayong makipamatok sa mga hindi mananampalataya, mga hindi Israelita, nahaluan mo sila. Kaya kailangan muli nilang dumaan sa apoy, dumaan sa pagsubok, pero ho dito, hindi apoy at pagsubok ang pinadadaan, dumaan muli sa Diyos. Diyos ang kausap nila at time. Sabi ng Panginoon, kailangan parusahan kita. Yung salitang parusahan mo dyan, hindi ho yan yung parang yung picture na alam natin parusa. Yun ay disiplina ng magulang sa kanyang anak. Alam niyo mga magulang, kung nagdidisiplina pa rin kayo, paraan din yun para ho maging pure ang mga anak nyo. Tama? Sa bahay kayo, refiners. Baliktad na siguro kung anak na mo ang refiners ng magulang. Baliktad ho yun. Dito sa Bible, pinapaalala sa atin, dinadalisay ng Panginoon ang kanyang mga anak sa pamamagitan ho ng kanyang pagdidisiplina. Tuloy ho natin. Okay. Balikan ko lang ho, number 1 points natin ho, kaya ho, yung behind, yung katotohanan sa likod ng pagsubok, dahil ang testing ho ay refiner ng ating pananampalataya para ho malaman natin kung talagang dalisay. Pangalawa, kung malaman natin tunay at tapat na ang ating pananampalataya. Then last ho niyan, ay kung malaman natin matatag na ba talaga. Alam niyo, sa totoo lang, doon mo malalaman na isa kang matibay na Kristiyano kung kaya mo magpasalamat sa gitna ng pagsubok. Kaya mo bang umiti kapag may pagsubok, o kaya ka lang masaya kapag mayroong ganito? Hindi ho doon nasusukat ang ating tibay. Okay, tuloy natin. Santiago chapter 1 verse 3, dapat ninyong malaman na nagiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamamagitan ng mga pagsubok. Kung walang pagsubok, hindi mo malalaman kung matatag ka na. Amen po ba? Kaya kung may pagsubok ka, nandun ka ngayon sa gitna ng pagsubok, pero nakakangiti ka, nakakapagpasalamat, nagpupuri ka sa Diyos, kapatid, ngayon pa lamang sinasabi ko sa iyo, congratulations. Ang tibay mo. Amen o. Dahil may mga tao ho, may mga Kristiyano, na palapit pa lang yung pagsubok, suko na. Kailan mo ba nagiging matindi ang pagsubok? Pag parating pa lang, o nandun ka na mismo. Di ba pag nandun ka na sa gitna? Pero pag hinarap mo yung pagsubok, kagaya ni David ho, paparating pa lang si Goliath, kampante, may firm, may pananampalataya si David. Di ba ho, kung kailan parating na ang pagsubok, doon siya palaki ng palaki? Pero si David ho, wala siya, hindi siya datinag. Dahil alam niya, mas malaki ang Diyos na sa likod. Amen po ba? Alam niyo sa totoo lang, yung pagsubok na meron ka ngayon, kung meron kang pagsubok ngayon, huwag mong kalimutan, may Diyos na nakakaalam ng pagsubok mo na yan. Kasama mo siya. Okay? Tuloy po natin. Okay, kaya may pagsubok para tayo ho ay mapatatag. Yan. Kaya ho may pagsubok. Okay, pangalawang puntos natin. Okay, the truth behind testing. Number 2, testing will prove that we deserve God's reward. Kaya ho may pagsubok ay para ho, ano ang salitang proof? Para mapatunayan na karapat-dapat ka sa gantimpala ng Diyos. Mamaya madadaanan natin dito, Pastor, hindi pala lahat ng Kristiyano papasok sa langit. Di po. Kaya nga may pagsubok eh. Kasi bakit? Kailangan salain. Hindi porke nagsabi ka, Lord, tinatanggap kita bilang Panginoon at sarili ko tagapagligtas, langit na agad. Walang galon. Kailangan mayroong pagsubok, may pagsusuri, may pagsasalang gagawin. Kaya mo may pagsubok. Okay, tuloy natin. 1 Peter chapter 1 verse 7, sa gayon, kayo'y papupurihan, dadakilain at pararangalan sa araw na mahayag si Jesucristo. Kapatid, sa taas niyan, binasa natin kanina, kaya may pagsubok. Una, para ikaw ho ay madalisay. At pagka ikaw ay nadalisay, pagharap mo sa Diyos, na-prove, na-deserve ka sa gantimpala, eto, pararangalan ka. Hindi mo ng tao,
Kapatid, ang pinaka-the best na parangal ay hindi yung parangal ng tao. Dahil yung parangal ng tao, pandito lang yan. Pero yung parangal ng Diyos, yan yung eternal, na kailangan yan ng ating asamin na marinig at maranasan sa Panginoon. Sa Santiago chapter 1 verse 12, pinagpala ang taong mananatiling tapat sa kabila ng mga pagsubok. Grabe naman yung word. Pinagpala ang mga taong nananatiling tapat sa kabila ng pagsubok, sapagkat matapos niyang malampasan ang pagsubok, kailangan talagang harapin at lampasan. Okay? Ibig sabihin, pagtagumpayan. Tatanggap siya ng gantimpala ng buhay na ipinangako ng Panginoon sa mga umiibig sa Kanya. Kapatid, mayroong gantimpala kapag napagtagumpayan mo ang pagsubok. Okay? May gantimpala. Remember, kailangan mo munang tapusin ang pagsubok bago mo matanggap ang gantimpala. Balikan natin. Testing will prove that we deserve God's reward. Alam niyo, isa lang naman ang diin dyan eh. Kaya ka sinusubok dahil para lumitaw kung talaga bang ikaw ay karapat-dapat. Sa Mateo chapter 25 verse 14, mayroon diyang mga aliping pinagkatiwalaan ng salapi. Ito ho, tandaan ninyo, pag may binigay ang Diyos sa inyo, kaya ka binigyan kasi gusto ka niya subukin. Mga kapatid, sino dito ang binigyan ng Diyos na marami? Kung binigyan ka ng Diyos na marami, alam mo bang marami din ang hahanapin sa iyo ng Diyos? Kung binigyan ka naman ng kakunti, huwag ka naman umangal. Kasi pagharap mo kay Lord, yun yung din naman itatanong sa iyo. Tama? Kaya mo kabahan ka kung napakaraming binigay sa iyo ang Diyos, pero hindi mo pinagagamit sa Diyos. Amen o? Sino dito ang may talento ng magandang boses? Marunong sumayaw, nasa kanya ng lahat, pero hindi nagpapagamit sa Diyos. Pagharap mo sa Diyos ng araw, yari ka. Dahil yun ang tatanong sa iyo ng Diyos. Wala akong tinatakot ha. Biblically, yun ang sabi. Yung binigyan ng Diyos ng 5,000, hinanapan ba ng Diyos ng 2,000? Hindi. Sabi ng Panginoon, okay, yung una binigyan ng 5,000, tapos yung kaduduluhan binigyan ng 1,000. Pagharap nila sa Panginoon, yun lang din ang tinanong. Okay? Sa buhay natin pag may binigay sa iyo ang Diyos, kaya ka binigyan para subukin. At bakit ka sinusubok? Para maging karapat-dapat. Sino mo naging karapat-dapat? Yung una, pangalawa, naging karapat-dapat dahil bakit pinalago nila yung mga bagay na pinagkatiwala sa kanila ng Diyos. Pero ang problema dun sa isa, ibinaon sa lupa. Alam niyo, pagharap niya sa Panginoon, galit na galit sa kanya ang Panginoon. Ano sabi? Tamad at masamang alipin. Ano sabi sa dulo? Itapon ninyo sa kadiliman sa labas ang walang silbing taong iyan. Doon mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Galit na galit ang Diyos sa mga taong pinagkatiwalaan niya, pero hindi ginamit yung mga pinagkatiwala niya. Hindi si pastor ang nagsasabi, Biblia. Kaya nga kung may pinagkatiwala sa iyo ang Diyos na specific na bagay, kapatid, palaguin mo yan. Dahil sa paglago niyan, napapapurihan mo ang nagtiwala sa iyo. Amen po ba? Kung napagkatiwalaan ka ng Diyos na mangaral, kapatid, mangaral ka. May social media na na hindi mo na kailangan umalis ng bahay. Gamitin natin ang mga platform na kailangan may share ang mabuting balita patungkol sa Panginoon. Ito na papasok na tayo dito sa conclusion natin. Sa Mateo chapter 7 verse 21, hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon ay papasok sa kaharian ng langit. Hindi mo lahat. Katulad ng 3 alipin, hindi sila lahat nakapasok. Saan? Sa kaharian ng kanilang Panginoon. Hindi siya nakapasok. Sino lang yung nakapasok? Yung 2 lang. Yung mga sinubok at naging karapat-dapat. Okay? Hindi lahat ng tumatawag sa akin, Panginoon, ay papasok sa kaharian ng langit, kundi ang mga tao lamang na sumusunod sa kalooban ng aking Ama na nasa langit. Kapatid, kalooban ng Diyos na maranasan mo ang pagsubok. Hindi kalooban ng Diyos na mabuhay ka sa sanlibutan na hindi niya nasubok. I mean, na hindi mo naranasan ang pagsubok, hindi pwede yun. Kasi lahat ng tao, mabasa natin mamaya, walang tao na nabubuhay sa sanlibutan na hindi nakaranas ng pagsubok. Kasi bakit po? Kalooban ng Diyos na lahat tayo ay dalisayin. Bakit kailangan natin dalisayin? Tandaan niyo nagkasala ang tao. Walang sino man ang matuwid, walang kahit isa. Kaya kailangan natin dumaan sa dumaan sa pagsasala, dumaan sa pagdadalisay. Tuloy natin Then ang conclusion natin, last point, number 3. Okay?
Testing is from God. Okay? Dito na tayo magtatapos. So, ang pagsubok pala, habang binabasa natin yung una, pangalawa, binabasa natin, parang wala namang masama sa pagsubok. Bakit ho sasama ang pagsubok kung galing sa Diyos? Hindi ho masama ang pagsubok dahil Diyos mismo ho ang may author niyan. Diyos mismo ho ang nag-permit niyan. Diyos mismo ho ang nag-allow niyan. So, malalaman natin mamaya kung saan-saan niyan ginamit. Isaiah chapter 48 verse 10, ito ang sabi niya, Behold, I have refined you. Okay, ganun ulit ang sinabi niya. But not as silver, I have tried you in the furnace of affliction. Okay, basahin natin sa Tagalog. Siya na nagkiklaim. Sinubok ko kayo sa pamamagitan ng kahirapan kung paano ang pilak ay dinadalisay sa apoy, ngunit kayo ay napatunayang hindi karapat-dapat. Grabe. Ito ho, pag narinig mo to personal sa Panginoon, tapos last, sa end time mo na narinig to, wala na. Kaya hanggat ngayon na naririnig mo, Panginoon, dalisayin mo na ako ngayon, buhay pa ako. Dalisayin mo na ako ngayon, may pagkakataon pa ako. Ang simbahan natin at ang mga Kristiyano na talagang born again, hindi naniniwala sa purgatorio. Alam niyo ba ang purgatorio ay lugar daw ng linisan? Lugar daw siya ng dalisayan. Dinadalisay daw doon ng mga kaluluwa na may nakagawa ko ng mga venial sin. Walang ganun. Ang sabi ng Biblia, minsan ka lamang mamatay at pagkatapos ay paghuhukom. Kaya kapatid, ayusin na natin ang buhay natin dito dahil pag once na umarap ka kay Lord, wala nang dalisayan doon. Amen? Wala na. Katulad ng lalaki. Pagdating ng Panginoon, nandiyan ang Panginoon, excited siya, dala-dala niya yung supot ay 1,000 ang laman. Pwede ba siyang magsabi sa Panginoon, teka ho, pinapasok niyo yung dalawa, kasi tumubo sila, teka lang Lord, ngayong bigyan mo lang ako ng konti panahon. Hindi siya binigyan ng Panginoon. Ano? Tapon agad eh. Nakita nyo? Itinapon sa labas ng pinto at nagngangalit ang kanyang, ano siya, metaphoric siya, naglalarawan siya ng impyerno. Okay, ganun mo mangyayari sa mga darating na panahon, sa huling araw. Testing is from God. Okay? He allows it, He permitted it, He knows it. Kapatid, lagi ko sa inyo babanggitin yan. Dahil yan ang nangyari kay Job. Nangyari yan kay Job. Si Job na walang kaalam-alam, si Job na walang kasalanan, si Job na hindi gumagawa ng kasalanan, dahil si Job na matuwid, inalaw ng Diyos na pakialaman siya ng kaaway. Kaya nga sabi ko sa inyo, ang pagsubok hindi lang mo sa mga makasalanan. Kahit ikaw na matuwid, pwede kang subukin at payagan ng Diyos ang pagsubok sa iyo, hindi na para ibagsak ka, kundi para alam niyo po ba ang pinakamatindihong reward sa mga tao sinusubok? Blessing. Pagpapala. Katulad ni Job, talagang ang daming napagdaanan ni Job. Kaduluduluhan pinagpala siya. He allows it, He permitted it, He knows it. Bakit alam ng Diyos ang pagsubok? Dahil siya mismo nagpipermit. Sabi ni Satanas, Panginoon, kaya lang naman ganyan si Job. Kasi bakit po? Puro siya blessing. Mayaman siya eh. Sabi ng Panginoon, okay, galawin mo yung kayamanan niya, pero wag mo lang siyang patayin. Okay? Unang attempt, hindi nagkasala si Job. Pangalawang lapit ni Satanas, kaya lang naman yan si Job, nagpupuri sa iyo. Dahil bakit? Dahil malusog siya. Sabi ng Panginoon, sige, pakialaman mo ang katawan niya, pero wag mo lang siyang patayin. Alam niyo yung concern ng Panginoon? Pero si Satanas, dahil bobo si Satanas, hindi niya talaga pinatay. Dahil bakit po? Kung pinatay ni Satanas at natay si Job, hindi may papamalas ng Diyos yung dulo. Tandaan niyo ho, alam ng Diyos ang ginagawa niya. May pagsubok ka ba ngayon? Alam ni Lord kung paano ka dyan pagtatagumpayin. Okay? Tuloy natin. Eto na. 1 Corinto chapter 10 verse 13, wala bang pagsubok na dumating sa inyo na hindi naranasan ng ibang tao? Sa ibang salin ng lahat ng tao. Anong pagsubok meron ka ngayon? Huwag mo sabihin hindi yan naranasan ng ibang tao. Kasi sabi ng Biblia, naranasan ng lahat. Tapat ang Diyos at hindi niya ipahihintulot na kayo subukin. Nandun yung word. Si Lord pala nagpapahintulot. Nang higit sa inyong mga kaya, sa halip pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang makayanan ito at ng paraan upang malampasan iyon. Tapat ang Diyos. Meaning to say, alam ng Diyos ang ginagawa niya at magbibigay siya ng Sabi niya, bibigyan niya kayo ng lakas, number 1. Lakas para makayanan ng pagsubok. Pangalawa, paraan para malampasan iyon. Kapatid, pinapayagan ng Diyos, pero magpapamalas sa iyo. Sa gitna ng pagsubok, magpapamalas ang Diyos sa iyo ng karunungan,
kalakasan at kapangyarihan. Ipapakita ng Diyos kung paano kanya pagtatagumpay. I-allow mo lang yung pagsubok na mangyari sa buhay mo. At take note, sabi ko sa inyo, alam ng Diyos ang ginagawa niya. Alam ng Panginoon. Pastor, nasa gitna kami ngayon ng pagsubok, yung mga anak ko, may mga challenges silang kinakaharap. Kung alam mo, bilang tao, alam mas lalo ng Diyos. At kung ikaw na magulang, gusto mo matulungan ang iyong mga anak, mas gusto ng Diyos tulungan yung anak mo. Kasi mas, kung mahal mo sila, mas mahal ng Diyos sila. Alam niyo ba, kung ikukumpara ang Diyos sa pinakamabait na tatay dito sa sanlibutan, no match. Walang-wala ho, ang pinakamabait na magulang sa Diyos, sa kumpara sa kabutihan ng Diyos, walang-wala, dahil siya ang pinakamabuti sa lahat. Amen po ba? Kung yung mabuti daw ho na magulang, pag humingi ang anak ng tinapay, hindi magbibigay ng ahas, ganun din ang Diyos. Amen? Iba ang Diyos. Ahead sa lahat. Okay, gawin natin. Tandaan. Sinusubok at pinahihintulutan ng Diyos na tayo subukin, hindi upang tayo ibagsak at ipahamak, kundi upang tayo dalisayin, hubugin, patatagin, at ang pinakadulo, pagpalain. Kapatid, yan ang pakay ng Diyos. Yan ang purpose ng Diyos, kaya niya sinusubok ang kanyang mga anak, hindi para ibagsak. Sinusubok ka ng Diyos, number one, para ikaw ay maging puro. Kung bakit isang araw nakaharap mo yung mga matitinding pagsubok kasi puro ka na. Yung faith mo sa Panginoon, wala ng doubt. Amen? Hubugin, immature, patatagin, at ang pinakadulo, pagpalain. Lahat ng mga sinubok at dumaranas ng pagsubok, someday, magpapatuto dito sa unahan, Pastor, natapos namin ng pagsubok, ano naranasan nila? Pagpapala. Tandaan nyo, biblically speaking, walang sinubok ang Diyos na nagtagumpay na hindi nila pagpala. Lahat po sila napagpala. Amen o? Paalala uli o. Bilang mga mananampalataya, asahan din natin ang mga hamon at pagsubok sa ating buhay at huwag ang mga mabubuti at mga pagpapala lamang. Huwag ganun. Bilang mga Kristiyano, mga mananampalataya ng Diyos, huwag lang puro blessing mo. Huwag tayo lagi mag-expect ng blessing. Mag-expect ka rin ng pagsubok. Meron ba dito mga anak ng Diyos na gano'n? Na nag-i-expect siya, ano kaya ang pagsubok ko ngayong buwan? Alam niyo sa totoo lang, wala ko naririnig. Na, di ba, pagpapasok ang isang buwan, ang iniisip agad niya, ano kaya ang blessing na tatanggapin mo ngayong month? Pero wala kang isang tao na nagsabi, ano kaya ang pagsubok na pwede kong harapin ngayong buwan na to? Di ba? Parang itong nakaraang taon, may nagsabi ba sa atin, maaaring meron na, sorry kung meron po at ma-open kayo sa akin, baka meron. Na ngayong taong ito, ang sinabi mo, Lord, ano kaya ang mga kakaharapin ko, mga challenges, mga pagsubok sa taon na to, pagtatagumpayan. Sana may ganun, tama? Kaya lang malimit sa atin bilang mga tao, pagpasok ng taon, ang sasabihin, lagi ho, maligaya, manigong bagong taon. Isama niyo na ho, sa inyong listahan, pagsubok. Kasi ho talagang mangyayari siya. Sa ayaw at sa gusto mo, kakaharap ka ng pagsubok. Pastor, ayoko ng pagsubok. Parang sinabi mo sa Panginoon, Lord, ayokong ayusin mo buhay ko, ayoko kong palaguin mo ako, at last, ayokong pagpalain mo ako, kung ayaw mo ng pagsubok. Okay? Kapag handa tayo sa mga pagsubok na alam nating daranasin natin, hindi tayo basta nito matitinag. Yun ang pinakamaganda kapag prepare ang puso mo sa pagsubok. Kasi pagdating ng pagsubok, alam mo na. Amen. Kaya pala, sabi sa mga ngaral, ang taong pinag-aandaan niya ang kanyang kamatayan. Nabasa niyo ba yun sa Bible? Dahil bakit po? Pag sumabit yun, wala siyang alalahanin. Alam niyo ba may mga tao kung meron na silang binili yung libingan nila? May kabaong na rin kaya? Meron na. Bakit gano'n sila? Tinatanggap nila yung realidad ng buhay. Kasama sa pagsubok yan. Amen o? Tanggapin natin yung realidad ng buhay. Kapatid, ipaalala ko sa iyo, hindi ka taga rito. Ikaw ay taga doon. Pansamantala lang tayo dito. Someday si pastor, kulubot na rin. Someday mga magulang natin, wala na yan dito. Kasi hindi tayo taga rito. Taga ron tayo. Amen o? Kaya nga enjoy natin ang bawat fellowship natin. Someday sa totoo lang, salita ko dito ng salita. Ang mulat-mulatan mo, iba na nagsasalita dito kasi matanda na rin ako. Ganun lang ang buhay. Tama? Pero ang dapat goal natin lahat, yung eternal place kung saan, kung tayo talaga habang buhay na magkakasama.
may langit na priniperan Diyos sa lahat. Praise the Lord. Sa panahon na tayo ho'y nasa gitna ng pagsubok, huwag natin kalilimutan ito'y pagsubok lamang na susukat at dadalisay sa ating pananampalataya at magpapatunay na karapat-dapat tayo sa gantimpalang ipinangako ng Diyos na ibibigay niya sa mga magtatagumpay. Hindi ibibigay ng Diyos yun sa hindi magtatagumpay. Amen o? Hindi yun ibibigay ng Diyos. Kaya nga kung gusto mo talaga someday maranasan yung reward ng Diyos, maranasan yung coronation, kapatid, pagtagumpayan mo, tapusin mo yung lakbayin na binigay sa iyo ng Diyos. Sabi ni Pablo, I have finished the race. Tinapos niya yung lakbayin, tinapos niya yung takbuhin, na alam niya yun ang pinagagawa sa kanya ng Panginoon. Diba? Excited siya makita si Jesus, kaya hindi siya takot mamatay. Okay, tuloy natin, hamon. Okay, unang hamon, tanggapin natin ang mga pagsubok. Okay? So napag-aralan naman natin, hindi masama ang pagsubok. So dahil nakita natin ang pagsubok ay mula sa Diyos, ang pagsubok ay makapagdadalisay ng pananampalataya natin at makakapagpatunay ito na karapat-dapat tayong tumanggap ng gantimpala ng Diyos, then ito ho ang conclusion natin, tanggapin ninyo ang mga pagsubok. Pangalawa, harapin ang mga pagsubok. Huwag na huwag yung tatalikuran, huwag na huwag yung tatakasan ng mga pagsubok, dahil kahit anong takas mo, babalik ka rin doon. Sino dito yung mga tao may pinagtatagumpay ang tao rin? Tinakasan mo yung tao dahil ayoko siya makita sa lugar na ito. Lumipat ka sa ibang lugar, tandaan mo, may encounter mo pa rin. Hindi yung tao, pero yung espiritu ng tao. Maniwala kayo, may mga ganyang setup. Okay? Harapin ang mga pagsubok, ipagpasalamat ang mga pagsubok. Grabe. Kaya natin. Panginoon, salamat po sa sakit na meron ako. Grabe. Grabe yung ganong uri ng pasasalamat. Lord, salamat po sa kawalan. Alam niyo si Job, nawala lahat. Namatay yung kanyang 10 anak, pero alam niyo, lumabas kay Job, walang kasalanan. Grabe. I mean, pag may pagsubok, ipagpasalamat ang mga pagsubok, tapusin ang mga pagsubok, then last, magalak tayo kapag tayo may pagsubok. Yan mo tayo magtatapos. Santiago chapter 1, mga kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. Grabe. Sabi ni Santiago. May pagsubok ka ba ngayon? Pag nakaharap mo si Santiago, baka ma-open ka. Dahil nasasabihin sa iyo ni Santiago, alba, nag-open ka kay Santiago. Santiago, Apostol Santiago, ako mo, grabe na yung pagsubok. Ang advice sa'yo, magalak ka. Siguro ma-open ka talaga eh. Alam niyo mga may pagsubok, pasensya na, emotionally o iba. Magagalitin na mga yan. Mainit ang ulo kasi bakit to? Kasi mabigat eh. Pero ito mo ang advice. Pag may pagsubok ka, magalak ka. Kasi ang pagsubok, sasakyan mo, papatulan mo, baka hindi makatulong. Baka yung problema na pinatulan mo, naging doble problema. Pero kung lalagyan mo nito na pangkontra, kapatid, magalak kayo kapag kayo dumaranas ng iba't ibang uri ng pagsubok. At ang sabi dito, dapat ninyong malaman na magiging matatag ang inyong pananampalataya sa pamagitan ng pagsubok. Last. Pinagpala ang tao mananatiling tapat sa kabila ng pagsubok sapagkat matapos niyang malampasan ng pagsubok, tatanggap siya ng gantimpala ng buhay. Yan ho ang sabi. Kaya magalak ka. Ang pagsubok ay hindi ho mananatili. Matatapos din yan. Kaya lang, ano ang paraan? Bago mo siya natapos. O bago mo siya harapin. At pagkatapos mo mapagtagumpayan ng pagsubok, ano ang naging kalalagayan mo? Kailangan mo firm at matibay pa rin ang tiwala mo sa Diyos. Maraming mga tao pagdating ng pagsubok, ganun sila kay Lord. Kasi bakit ho? Ang bintang nila, iba. Ito ho, ang mensahe ng Panginoon nililinaw sa atin. Yan ang katotohanan sa likod ho ng mga pagsubok, mayroong positibong bagay na inilaan ng Diyos. Okay, ano ho, number 1? Maalala niyo lang ho kung naalala niyo. Number 1, ang pagsubok ho ay nagpapadalisay ng pananampalataya natin. Pangalawa, ito yung magiging dahilan para ho malaman kung talaga bang ikaw ay karapat-dapat tumanggap ng pagpapala. At ang pinaka gusto kong diinan sa inyo ng pagsubok, galing yan sa Diyos na kailangan mo laging ipagpasalamat. Purihin ang Panginoon sa kanyang mensahe. Palapakan po natin ang Panginoon. Sa Diyos po ang papuri